nag-review ng ating Sunday Cell Celebration sa mga nanonood sa Baybahay, Luzon, Visaya at Mindanao at sa ibang bansa. Good morning po sa ating lahat, no? Siguro ang mga nasa online ay mag-comment po kayo, mag-share, share nyo po ang ating Sunday Cell Celebration online. Sige po, mga 5 katao na kaibigan nyo po sa Facebook, share nyo po yung ating po online Sunday Cell Celebration. And then mag-comment po kayo ngayon sa mga online po sa face-to-face. Tingnan nyo po yung katabi. Amen. Sabihin nyo po, pinagpala ka sa babaeng lahat. Okay. Ang ating theme na pinag-uusapan ngayon ay 2021 Fruitfulness. Ang isishare ko po ngayon sa inyo ay mga pambihirang topic. Alam niyo po, ako po bilang pastor, marami na po akong naririnig ng mga magagandang bagay pag pinag-uusapan po ang Biblia. Tayo din po ganon, no? Marami na tayong nakikita o naririnig na magagandang bagay. Gusto po nating mangyari. Praise. Okay ba nung ating media? Kaya tayo din gusto din po nating sumagana. Sino dito ang makaranas ng fruitfulness sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Itong mic, medyo ng mic ko po, walang tao dito. Yung mic. Pakipalit ng mic. Naglolo ko ng ating mic. Praise God. Praise. Okay, walang tao kasi dito sa no? Pero bukas ang pinto. Tayo pong mga anak ng Diyos, taas ang kamay. Naniniwala tayo sa mga kasaganahan. Amen ba? Ay hindi tayo naniniwala sa tayo ng kaaway. Praise the Lord. Hallelujah. Tenday kay po. Wala na ba tayong magandang mic? So, one sound check. Praise God. Yun. Kaya ito pag-uusapan po natin ay napakaganda po ito, no? Bisan po, pagdating sa church o mga pastor ay ayaw pag-usapan po ito. Pero ito po ay mahalaga po sa ating pong lahat sa taong ito sa year 2021. Ang ating tema is about fruitfulness. Kaya ang title ng pag-uusapan po natin, My Ongoing Giving Brings Fruitful Life. Open your Bible in the book of Marcos o Mark chapter 12, verse 14, 41 hanggang 44. Inuulit ko po, diyan po sa online. Ang ating text ay Mark chapter 12, verse 41 hanggang 44. Sabi po dito, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. Siguro marahil ang paborito po ni Lord kapag uupo sa templo malapit sa hulugan, no? Yung offering box, no? Sabi po dito, kaloob doon sa templo at pinagmamasdan
ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman naghulog ng malaking halaga. In verse 42, lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ay isang pera. Nakikita niyo ba ang eksena? Verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukwang balong iyon ay naghulog na higit sa kanilang lahat. Verse 44, sapagkat ang iba ay naghulog ng bahagi lamang na hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buong niyang ikabubuhay. Tayo po yumuko. Tayo po pumikit. Ibukas po natin yung ating puso sa umaga pong ito. Holy Spirit, excited po kami na makarinig ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Napapanahon na ang nais mo sa aming mga anak mo ay makaranas ng fruitful life sa aming buhay. Maranasan namin ang kasaganahan sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat babae at lalaki na nakikinig ng iyong mensahe ngayon. Binubuksan po namin ang aming puso. Binubuksan po namin ang aming espiritu upang sa ganon maunawaan po namin at magkaroon kami ng Rhema Word, Revelation na patungkol sa aming pag-aaral ngayon, patungkol sa iyong mensahe about giving, O Diyos. Lord God Jesus, naniniwala po kami sa oras na ito na ikaw ay patuloy na gagalaw at kikilos sa aming kalagitnaan, maging sa online Sunday celebration at dito po sa face-to-face gathering po namin. Alam po namin, sinabi mo sa iyong salita, hindi kami buntot kundi ulo. Tinawag mo po kami para kami ay makaranas ng kasaganahan, the abundant life sa aming buhay. Lord God Jesus, balutin niyo po ng iyong banal na dugo ang mensaheng ito sa umaga pong ito. Alam po namin ang salita namin nagbibigay kasaganahan, kagalakan, kalayaan, himala ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, binabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan, ang lahat ng meron sa amin, Panginoon, ay binabalik namin ito sa iyong paanan. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Ito po samod dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, magsasabi ng Amen. Sabihin niyo po sa iyong katabi, merong himalang gagawin sa iyo ang Diyos. Bawal po makipag-usap na walang kausap. Napakaganda nung title na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito, my ongoing giving. Pag pinag-uusapan po ang pagbibigay o paghahandog, hindi po ito season. Ang pagbibigay sa Panginoon ay dapat po ay tuloy-tuloy. Kaya kailangan sa atin po, alisin po natin ang tinatawag na fiesta mentality. Siguro lahat po tayo ay dumaan po doon. Nagse-celebrate po tayo ng fiesta, pero ang fiesta po, once a year lang po ito. Ito pong fiesta, ito po yung mga religious gathering. Mga gawain po. Siguro tayo po nakaranas. Lalo na sa mga taga-baryo,
pag malapit na po ang piyesta, sa mga probinsya, 6 na buwan, nagpe-prepare na po sila. Kaya pagdating ng bago magpiyesta, 6 na buwan, bibili ng biik. Alagaan po ito. Ang isang dahilan, pagdating ng 6 na buwan, yung biik magiging baboy na po. Kakatayin po ito. Ang dahilan, gusto nilang maghandog sa Diyos. Kaya nga naghahanda po sila. And then, ang problem po, ito pong pesta mentality ay one big event. Pero kinabukasan, wala na po. Amen ba? Pero dapat hindi daw ganon sa paglapit sa Diyos. Kaya mahalaga pong magkatawang tao po sa atin ngayon yung topic na pag-uusapan po natin. Marami pong Kristiyano, siguro wala po dito, nagbibigay kay Lord pero hindi po ongoing. Siguro iba sa atin, yung iba, Kristiyano na po, mga leader, nagbibigay lang kapag panahon po na marami silang pera. Pero hindi ganon. Kung makikita po natin sa senaryo, sa eksena, si Jesus Christ pumasok sa templo dito po sa Marcos chapter 12. And then sa dami-dami ng posisyon, doon siya umupo sa malapit sa offering box. Siguro paborito ni Jesus Christ kasi nga alam naman natin ang God, ang gusto ng God, ang lahat ng anak ng Diyos ay makaranas po ng kasaganahan sa buhay. And then nakita niyo po, sabi doon, yung salitang pinagmasdan. Kaya siguro, kung makikita po natin, siguro pagdating ng offering natin, ang Diyos, si Jesucristo ay laging pinagmamasdan yung lahat na nagbibigay sa Panginoon. Sabi po dito sa kwento, sa eksena, makikita po natin, marami daw nakita siya ng mga mayayaman. And then, pag pumunta po sa offering box, kaya sa atin, biblical po ito, no? Lumalapit po tayo, hindi buslo. Mas maganda, katulad nung sa templo, sa panahon ni Jesus Christ, may offering box, and then ang mga mayayaman, sabi, nakita daw niya, ang mga mayayaman, talagang naguhulog. Siguro kung sa panahon natin, mga tseke, hindi na kaya nung malaking pera, talagang naguhulog siya ng malalaking tseke o malalaking pera nung kapanahonan po ni Jesus Christ. And then, napansin niya po yung babaeng balo. Ipinakita po dito sa ating text, may 2 klase ng pagbibigay. At pinakita po dito na may 2 klaseng pagbibigay. And then meron din pong yung karapat-dapat sa pagbibigay sa Panginoon. Kaya dapat ito pong title natin, pagkatapos po ng title natin, sasabihin po natin, may ongoing giving. At makikita po natin mula Genesis to Revelation, pag pinag-uusapan yung paghahandog, yung pagbibigay sa Panginoon, hindi pinag-uusapan dito sa paghahandog o pagbibigay, hindi pinag-uusapan kung mayaman ka o mahirap. Pastor Jun, lahat ba kailangan magbigay? Yes. Dapat lahat po. Kaya lang, ang problem, siguro sinasabi ni Lord, sa pagdating sa pagbibigay, sinasabi niya sa bandang huli, sana all. Sabihin niyo po sa tabi niyo, sa katabi niyo, sana all. Palasak yung nauso po ang salitang sana all. Pero siguro, pagdating sa paghahandog, pagkatapos ng paghahandog po natin, siguro sasabihin din ni Lord, sana all. Amen ba? Kaya pinakita po sa atin ng Panginoon ngayon, yung ganda ng pagbibigay sa Panginoon. Kanina nga, yung introduction ko, lahat ng mga anak ng Diyos
naniniwala sa kasaganahan, pero minsan hindi sila naniniwala sa paghahandog o pagbibigay sa Panginoon. Pastor Jun, paano ako makakaranas ng may ongoing giving? Alam niyo po, sa ating kulturang Kristiyano, nagbibigay lang tayo once a week. Siguro yung ibang Kristiyano, baka hindi po nagbibigay ng once a week, siguro minsan lang sa isang taon, buti wala dito. Amen ba? Pinakita po dito sa verse 42 hanggang 44, sino dito gusto makaranas ng kanyang pagbibigay ongoing? Taas ang kamay. Alam niyo po, kapag nakaranas ka, every time na merong paghahandog, dapat pangarap mo, dapat kada paghahandog may ibinibigay ako kay Lord. Ipinakita po dito sa context, sa istorya ng kwento po ng salita ng Diyos, hindi tinitignan ni Lord yung laki at yung liit ng pagbibigay. Kaya sabi nga dito, may naghulog ng mga mayayaman, malalaki ang binibigay. Pero sabi po dito sa kwento, sa eksena, sa istorya ng pagbibigay, yung mga malalaking ibinigay ng mga mayayaman, hindi sila naging karapat-dapat sa Diyos. Pero yung babaeng balo, kaya ako naniniwala, lagi na lang yung babaeng balo, pagdating sa pagbibigay, ang tindi. Wala akong nakita dito ng lalaking biyudo. May nakita na ba kayo sa Bible, lalaking biyudo? Ibig sabihin, nung panahon at ngayon, marami pong namamatay, una ang lalaki. Pero kapag naging biyuda, na wala ng asawang lalaki, andun po. Sila po'y nananampalataya sa Diyos, all out yung kanilang pagbibigay sa Panginoon. Sa Bible, pag pinag-uusapan yung mga widow, yung mga biyuda, pagdating sa pagbibigay, all out. Tingnan po natin, in verse 42, para tayo makaranas na ongoing giving. Ang sarap po na maranasan ng talagang every time na merong pagbibigay, kahit na po walang pagbibigay. Sa Bible po, meron po talagang klase ng pagbibigay. May tinatawag na regular offering. Ang regular offering po sa Bible, yung tithes. Pangalawa po, sabi sa Malakay 3:10, yung offering. Yun po yung regular sa church natin, sinusunod natin yung Bible principle, ang regular offering po natin ginagawa sa paghahandog o pagbibigay, kailangan regular yung tithes. Why? Kasi po ang tithes, ito po ang sukatan kung ikaw po ay pinagpapala, kung ikaw po ay tumutubo, kung ikaw po ay merong income. Amen ba? Ang offering, ito po ay kusang loob. Kaya ito pong dalawang regular offering po natin, ginagawa po natin ito according to the Bible. Kaya wag tayo maging masaya, ay salamat, tontuwa ako, di ako nakapagbigay. Sa Bible, kapag hindi ka nagbibigay, naghahandog, ikaw po lugi. Amen ba? Andiyan ba kayo? Another paghahandog, yung pong tinatawag na first fruit. Itong first fruit, minsan lang sa isang taon. Ano pa ito? Ano pa? Ito pong love gift. Yung binibigyan mo, yung leader mo, nagtatanim ka, nag-o-offer ka sa leader mo, ang tawag dyan love gift. Hindi po yan regular. Nandiyan ba kayo?
Kaya ngayon pag-uusapan po natin yung dalawang regular na paghahandog ng offering. Ito pong tithes and offering. Kasi sa Malakay 3:10, Malakay chapter 8 hanggang 10, ito pong regular offering, ito po nakalagay sa Malakay 3:8 hanggang 10. Sabi po dito, yung tithes 10% at yung offering. Siguro checkin po natin, mula nung nakakilala ka sa Panginoon. Okay, nung bago hindi ako nagbibigay eh. Pero yung ako po ay talaga naging mature Christian, amen? Doon na nung ako'y nagbigay sa Panginoon ng regular offering, doon unti-unti umusbong yung blessing sa akin. Tatrabaho ko sa Nestle, tuloy-tuloy nung aking tithes. Yung panahon ng church po namin, meron tinatawag na awarding ng tithes. Taon-taon, meron po akong award. Yung faithful tithers. And then nagtatrabaho ko sa Nestle, binigyan ako ni Lord ng negosyo. Andiyan ba kayo? Imagine, ang laki ng sweldo ko po, binigyan ako ng wisdom ni Lord na magnegosyo. Kaya natapos ko po ipagpatayo yung apartment namin. At po akong sa trabaho ko o anuman nung gagawin ko, laging kapartner ko si Lord. Isipin niyo po, kung kapartnership niyo si Lord sa negosyo ninyo, sa trabaho ninyo, malulugi ba kayo? Amen? Kaya kapag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo, meron kang negosyo, maniwala po kayo. Matagal na akong pastor, Christian ka, okay lang kung unbeliever ka. Hindi mo pa alam, hindi wala ka pang muwang, pero ngayon naging Christian ka, leader ka pa naman, tapos nagnenegosyo ka, wala kang pagbibigay. Andiyan ba kayo? Hello? Mga nasa online. Parang ang bigat no? Parang itong topic ni Pastor ngayon, ang bigat tanggapin. At kakanta kayo, hindi ko kayang tanggapin na mawawala ang pera sa akin. Diyan ba kayo? Patay na ang kumanta noon. Pero na born again. Sino kumanta nyon? Amen? Si Mars Boy. Si April Boy. Kaya may ongoing giving. Kaya ang topic ko po, very personal. Masabi niyo pag gawin niyo, may ongoing giving. Bring fruitful life. Kailangan daw pagbibigay ng kusang loob, katulad ng babaeng balo. Sabi ito, babaeng mahirap na balo, nagbigay ng 2 kusing. Mga kapatid, open niyo po ang puso niyo. Hindi full ka ngayon, mga kapatid, nasa fulfillment ka. Ang dami pong mga kilala niyong tao, masaganang buhay, mayaman, pero sa dulo ng kanyang buhay, magulo. Pero tayo hindi po ganon ang design ni Lord sa atin. Amen ba? Ayaw niyo na bang itutuloy ko ba? Amen. Kasi gusto ko pong ituloy kasi nga para sa ganon, pagkatapos nito, hindi wala na po akong amen? Hindi ako makukonsensya kung hindi kayo masaganang buhay. Alam naman ninyo dito sa ating church, merong masaganang buhay. Kung sino pang masaganang buhay, hindi nagbibigay. Yung mga hindi nakakaranas ng masaganang buhay, hindi nagbibigay kay Lord ang tithes and offering. Ang problema ng masaganang buhay, yung pong nilalapitan para utangan. Tanda ng mga nangungutang Ito, check. Amen? Hindi ako hindian nito. Mabuti na wala dito. Amen ba? Amen? Sabi ng iba, amen. Parang may nahanap kayo Hindi ba kayo?
Yung babaeng balo, 2 kusing katumbas ng 1 pera ang binigay. Yung perang binigay niya po sa paghahandog, useless yun eh. Walang value yun. Pero sabi ng Panginoon, tindi nito. Why? Kasi po ang pagbibigay niya ay kusang loob. Sabi daw pumunta siya doon sa hulugan ng offering. Hindi niya kinahiya. Maliit lang ang pera niya, hindi niya kinahiya. Pero ang hinulog niya, hindi niya namamalayan ang kanyang hinulog, yung kanyang puso. Yun, may amen. Tagal nang na-revelation, buti may nakaraan eh. Amen. Ganun niya pag may revelation, tagal eh. Pak! Amen. Yung iba, ano yun? Kaya minsan, nung blessing, parang patak lang ng ulan. Yung bang tulo ng gutter lang. Tuk! Tuk! Pastor, bakit ganun pagpapala namin parang tulo ng gutter? Kasi nga, mga kapatid, yung pagbibigay mo, hindi kusang loob. Ang pagbibigay ng kusang loob ay pagbibigay na galing sa puso, hindi sa bulsa, hindi sa bank account, hindi sa sweldo. May ongoing giving, pagbibigay na kusang loob. Hindi itong babaeng balong ito. Amen ba? Nawa, matulad tayo sa babaeng balong. Tayo minsan kasi nahihiya tayo kapag kaunti lang ang pera. Pero kung kusang loob naman ito, ibigay mo. Kung talagang pera mo talaga, ito na lang ang pera. Ang titignan ni Lord, baka pati sa pagbibigay po natin kay Lord, kay God, ang tinitignan ni Lord, hindi yung inulog mo sa offering box. Ang tinitignan ni Lord, yung naiwan sa bulsa mo. Hello? Kaya ko pagtapos ng offering na to dito sa atin, ang pitaka ko po walang laman. Amen? Nandiyan ba kayo? Baka sa isang linggo gagawin nyo po ang ilalagay nyo offering. Amen? 20 pesos sa pitaka nyo. O pastor wala na akong Amen? Pero sa bank account, sa bahay, andoon. Yung sweldo nandoon. Amen ba? Naunawaan nyo ba ako? Kailangan ko ba isigaw pa? Naunawaan niyo ba ako? Kasi gusto ko po lahat tayo talaga makaranas ng kasaganaan. Pag sinabing kasaganaan, hindi lang pinansyal. Physical, spiritual na buhay. Siyempre, mas maganda, pinansyal, wala ka ng problema. Ako po, mga kapatid, hindi ako nakakaranas ng problema sa pinansyal. Why? Ongoing yung giving ko. Dapat ganoon din po tayo. Hindi aksidente ngayon, mga kapatid, yung lahat ng pagbibigay ninyo, lahat ng pangalan nyo dumadaan sa akin at malaking bagay na dumadaan sa akin kasi pinagpe-pray ko po lahat kayo. Amen ba? Parang mayaman ang tingin ko sa inyo. Ganyan mga mayayaman, tahimik baka ma-hold up Amen. Pangalawa, sabi po dito, in verse 43, pagtingnan po natin mga taga-online, punta tayo sa verse 43 ng Mark chapter 12. Tindi nito ng Panginoong Yesus, no? Sabi dito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Talagang tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Yung mga leader niya, yung mga primary 12. Sabi niya, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo. Tindi, no? Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog na higit sa kanilang lahat. Wow! Kung narinig ng babaeng balo ito, ang sigla nito. Imagine, ang daming nagbigay ng malalaking halaga.
Pero sabi sa kanya ng mga alagad, siguro mga alagad nag-observe din, laki ng binigay nito ni sister, oh. Ang tindi. Yung binigay ni sister, 1 linggo na nating income yan. Sabi ng mga alagad, oh, mas matindi ito. 1 buwan na income ng church natin ang binigay nito. Pero sabi ng Panginoon, ali kayo. Eh sabi nga dito, parang dating ng Panginoon, parang pasigaw eh. Sinasabi ko sa inyo, ang babaeng mahirap na ito, ang siyang nagbigay na higit sa kanilang lahat. Siguro kung halimbawa ang matin ay mga 300 na tao, lahat ng 300 na tao yung nagbigay sa Panginoon, imagine, sa 300, isa lang ang mas higit na nagbigay sa Panginoon. Sino kaya yun? Mimiya kaya sa pagbibigay natin, nawa sa ating pagbibigay, sasabihin ni Lord dyan sa langit, sa kanang trono ng Panginoon, sasabihin niya sa kanya mga alagad na nandoon, sasabihin niya, mga alagad, halika kayo. Kita nyo? Yung mga lahing JCLM na nagbigay, naghandog, yung blessing time, ang lahat ng taga JCLM, mga kapatid, lahat sila ay lahat higit na nagbigay sa Panginoon. Walang pumalakpak, si Aster Ada lang. Amen? Pag may revelation, pumalakpak kayo kaya, amen, praise the Lord. Pag may conviction kayo, hallelujah. Pag nasasaktan kayo, praise the Lord, tubas ng kamay. Hindi ba kayo? Kasi minsan may mentalidad din nyo, yung pesta mentalidad, kapag nagbigay kayo, 1 taon, minsan lang sa 1 taon. Akala sa pagbibigay, ang binibigay nyo templo, ang binibigay nyo si pastor, ang binibigay nyo ang mga leader. Dapat ang pananaw nyo, nagbibigay ka kay Lord. Nagiging partnership mo si Lord sa buhay mo. Kaya dito, makikita po natin, mga kapatid, sa verse 43, sabi dito, naghulog ng higit sa kanilang lahat. Binilugong ko po ito eh. Alam niyo po, yung pangalawa, para manatili tayo ongoing giving, bring fruitful life, pagbibigay na kakaiba sa lahat. Amen ba? Ang kakaiba sa lahat, hindi nung malaking pera. Ang kakaiba sa lahat, katulad ng babaeng balo, yung naghulog siya, nakita ng Lord sa bulsa ng babaeng balo, wala na. Solid. Amen? Hindi ibig sabihin, ayaw ni Lord na pag ikaw yung nagbigay, wala nang matitira sa'yo. Hindi yon. Kasi tayo sumusuweldo, may blessing tayo sa 1 linggo. Amen? Yung 10% ibibigay mo sa Diyos, dadalahin mo yung 10% kay Lord. At magbibigay ka ng offering. And then, pag ikaw nagkaroon ng conviction in season and out of season, amen, nagbibigay ka ng love gift sa leader mo, sa cell member, o kaya sa nangangailangan ng tutulong, nagbibigay ka. Kaya sabi po dito, pangalawa, pagbibigay na kakaiba sa lahat. Dapat katulad tayo ng babaeng balo, nakita ni Jesus Christ, walang naiwan sa kanya. Amen ba? Kaya kapag tayo nagbigay, yung regular offering, kailangan meron kang tithes, meron kang offering. Hindi lamang tithes. Mimiya, malalaman ninyo. May ibubulgar po ako sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi pa pala ako nagbibigay. Mimiya po yun. Pag sinabi mong kaiba sa lahat, ang ibig sabihin, where do? Na pagbibigay, unusual. Kaiba. Amen ba? Sino ba kayo? Dapat excited ka kasi sa dulo nito, blessing eh. Sa pagbibigay. Lalo na mga kabataan dito, pag nag-invest kay Lord to, naging partnership niya si Lord sa pagbibigay. Maniwala po kayo mga babaeng dalaga dito. Amen?
Itanong nyo sa akin, Pastor June, may naliligaw sa akin. Ito bang naliligaw sa akin ay talagang 100% nagbibigay kay Lord? Ba't ito tiyatanong? Kasi gusto ko po maging asawa yung talagang nagbibigay kay Lord. Kasi matindi, partnership yon. Kung kay Lord di siya nagbibigay, how much more kung siya ay magbibigay sa taong nakikita niya? Nandiyo ba kayo? Kaya sabi dito, pangalawa, pagbibigay na kaiba sa lahat, yung babaeng balo, nagbigay siya na kaiba, werdo ng pagbibigay niya. Ang ibig sabihin po ng pagbibigay na kaiba sa lahat, pagbibigay na walang limitasyon. Matinding babaeng balo ito. Walang limit. Siguro sa isip niya, patay kung patay. May pagtapos nito ng fellowship na to, sa pagdating ko sa templo, maaaring wala na akong kakainin. Walang limitasyon pagbibigay niya. Pagbibigay higit sa kanyang kaya. Bukas ang palad sa pagbibigay. Amen ba? Dapat tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga cell leader, mga primary 12, tayo mga primary 12, good example po sa pagbibigay sa Panginoon. Kailangan bukas ang palad sa pagbibigay. Pwede nyo bang tignan ang palad ninyo? Amen? Buksan nyo ba ang palad nyo? Tignan nyo. Amen? Ito bang palad ko ay laging nagbibigay kay Lord o laging hingi? Pengi po. Dapat, sabi mo, itong palad na to, magagamit ito sa pagbibigay kay Lord, pagbibigay sa tao, hindi lagi ako hingi. Ang dami kong kakilala hingi ng hingi. Hanggang ngayon, tumanda na hingi ng hingi. Pero yung mga tao nagbibigay kay Lord, bukas ang palad sa pagbibigay. Alam niyo po, pag ako sa encounter, distress ko po, sa palagay niyo po, kapag sarado ang palad ninyo, dumating ang 1 milyon, masasambot niyo ba? May kausap ba ako? Pag sarado ang palad niyo, dumating ang 1 milyon. O kaya dumating ang iPhone. Salamat po. Amen? Kaya ang pagbibigay na kaiba sa lahat, pagbibigay na walang limitasyon, bukas ang palad sa pagbibigay. Kaya tayo minsan mahirap, walang pera. Kasi hindi tayo bukas ang palad sa pagbibigay. In 2 Kings chapter 4 verse 8 to 9, yung babaeng Sunamita, sabi po doon, isang araw, ordinary day, sa babae Sunamita po ito. Pero isang araw, si Propeta Eliseo ay dumalaw po sa lugar ng Sunamita, ng Shunammite. Pero kung makikita po natin, mga kapatid, itong babaeng Sunamitang ito ay nagbigay kay Lord. Nagbigay sa man of God. Imagine, mga kapatid, sabi niya sa kanyang asawa, may ramdam ko, itong taong ito ay man of God. Kaya sabi niya sa propeta kay Eliseo, baka pwede pagdaan mo dito ka kumain. Ang tindi yung kanyang giving. Amen? Well, give siya sa propeta. Kaya nga, makikita po natin sa kwento sa babaeng Sunamita, hindi lang siya nagpakain, nagpagawa pa ng isang room. Yung room na pinagawa niya po sa rooftop ng kanyang bahay, kasi itong babaeng Sunamitang ito ay mayaman na mayaman, nagpagawa ng room sa rooftop. Kompleto po, may table, may silya, at mayroong lamp, may ilaw. From feeding to building ang ginawa. Amen ba? Why? Yung babae Sunamita ay kakaiba ang kanyang pagbibigay sa lahat sa Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Every time na mayroong offering, kailangan kaiba ka sa lahat sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag nating akalain
yung trabaho natin magiging source ng blessing. Huwag natin, Pastor Jun, ang source ng pagpapala ko ay ang negosyo ko. Ang source ng pagpapala ko, kaya ako yumayaman dahil sa sweldo ko. Dapat ang maging source talaga ng pagpapala mo ay walang iba kundi si Lord. Amen ba? Ginamit lang ni Lord yung trabaho mo. Ginamit ni Lord yung negosyo mo. Sino dito nakakatiyak, bukas may trabaho ka pa? Sino dito bukas kikita ang negosyo mo? Sino nakakatiyak dito? Di ba wala? Pero kapag ang source ng pagpapala mo, yung blessing mo, amen, ay si Lord, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, okay po yan, pero dapat ang maging source ng pagpapala mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba? Minsan kasi kapag umuulad ang negosyo, parang okay lang. Mahusay ako magnegosyo, mahusay ako magtrabaho, kaya puro promotion, pinagpapala ako ni Lord, masipag ako magtrabaho. Kaya nakakalimutan niya, ang source ng kanyang pagpapala ay walang iba kundi si Lord. Paano malalaman ang source ng pagpapala ay si Lord? Kapag ikaw yung nagbibigay ng 10% at offering. Amen ba? Itong babaeng balong ito nagbigay ng 2 kusing, katumbas ng 1 pera, ang sabi ng Panginoon, naghulog higit sa kanilang lahat. Kailangan po sa pagbibigay, kakaiba tayong lahat. Para sa ganon, yung may ongoing giving mangyari po sa atin. Amen ba? Andiyan ba kayo? Ako po, nagagalak, lagi ako excited kapag tayo nag-report sa national office natin, kapag yung ating income ay lumalaki. Tuwan-tuwa po ako kasi po, ang nasa isip ko talaga, ang lahat ng mga anak ng Diyos ng lahing JCLM, pinagpapala ni Lord. Amen. Kasi po nagsimula po tayo, lahat ng mga member ko, dahil nga part-time pastor ako, lahat lagi umuutang sa akin. Ngayon po, yung tayo po nandito na po, almost 10 years to 13 years, wala na pong lumalapit sa akin. Ay mabigat pa noon kapag umutang, huwag mo nang asahang magbabayad. Kasi pag siningil mo, may stumble, amen, hindi atin ng church sasabihin, pastor ka pa naman, naniningil ka ng utang. Stumble na yon. Pero ngayon, wala na po. Amen ba? Kaya nung ako nag full time, talagang tinis ko po na huwag mangutang sa mga member at leader. Ang hirap pala yun. Amen? Kaya sabi ko, noong panahon na yun, God will provide. Mabuti na lamang may talbos ng kamote kaming tinanim. Si Sister Mona noong panahon na yun. Andiyan ba kayo? Pero hindi halata ng kapitbahay namin. Hello? Nagtinda si Sister Mona ng mga sari-saring pagkain. At least nakakain kami. Ang pinakatubo namin, ang tubo namin yung ulam. Yung kwek-kwek, etc. etc. Naalala ko po, nung kami po ay talagang tuwing bagong taon, talagang wala kaming pera nung panahon na yon, talagang, pero hindi halata ng kapitbahay ko. Bumuli po ako ng malaking isda. Nakukuha sa Aplaya, alam niyo ba, Imelda Fish ba yun? Pinakamurang isda yun. Amen? Anong panahon ng 25 ang kilos? Ang kilo noon. Bumuli ako 4 na kilo, ang laki. Inihaw ko po yun. Amen? Kada kami nag-iihaw sa labas, tingin-tingin ng mga anak ko, hindi, ang laki ng isda nyo ha. Hindi niya alam, pinakamurang isda, yung Imelda Fish. Amen? Yung mamali, laging mali. Amen? Kaya mamali yon. Amen? Lagi nagkakamali, pupunta siya sa lambat. Ay, nagkamali, nahuhuli. Kaya mamali. Pagbibigay na kaiba sa lahat.
Kaya ongoing ang giving. Huwag tayong mga kapatid, gumaya tayo sa babaeng balo kahit na walang pera, tuloy-tuloy yung kanyang pagbibigay sa Panginoon. Kahit kakunti lang ang pera niya, last na ang pera niya po. Pangalawa, pagbibigay nakakaiba sa lahat. Amen ba? Buhay pa ba kayo dyan sa balcony? Yung sa mga online, mag-comment po kayo. Baka kayo nakakatuwa kasi pagdating sa sa topic ng offering, tithes and offering, ang lahat ng mga Kristiyano inaantok eh. Pag sinabing, pagpapalain ka, ha? Pagpapalain! Pero pag magbibigay, inaantok pa yan. Nakakaantok. Pero sabi, kakain na! Saan pagkain? Amen, gising niya mga yan. Pangatlo, in verse 44, the last verse, sabi po dito, sapagkat, in-explain po ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, siguro nagtanungan, bakit ganun Panginoong Jesus? Ang laki nyo na. Babaeng balo, 2 kusing lang. Bakit ganun? Sabi ng Panginoon sa verse 44, sapagkat, ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan. Alam ni Lord eh. Amen? Ngunit, ibinigay ng balong ito ang dukhang-dukha ang buon niyang ikabubuhay. Imagine, 2 kusing ikabubuhay na ng babaeng biyudang ito. Kaya alam ni Lord, ako hindi ko po alam, pag kayo nagbigay dito, amen, nakita ko po on the record, hindi ko alam po yun. Ang nakakaalam si Lord, sabi nga dito ni Lord, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan. Siguro, yung nagbigay, hindi ko na, 10,000, hindi ko na kailangan yan. Meron pa ako 100,000 eh. Amen? Parang ganito, papayag ba kayo si Pastor June? Pinagpala, may nagbigay sa akin ng 50,000. 50,000 ngayon. Papayag ba kayo ang bigay ko po ay 20 pesos? Parang tahimik kayo. Para sabi nyo, pwede na po, Pastor. Ulitin ko po. May nagbigay 50,000. Okay lang ba nag-offering ako? Amen? Nag-offering ako ng 20 pesos. Alam nyo, ng 50,000. Nagbigay ako ng 20 pesos. Papayag ba kayo? Is unfair. Pag pastor, ayaw nyo pumayag. Ba't pag kayo, papayag kayo? Pag sa pastor talaga kawawa. Pag pastor, 20 pesos lang, ano yan? Pastor pa naman yan. Pero pag ang mga leader at member nagbigay ng wala, okay lang. Naunawa naman ako ni Lord, si pastor lang din nakakaunawa. Ako pa rin sisisihin. Di ba? Ewan ko lang kung maunawaan kayo ni Lord. Ako nga di makaunawa eh. Hamas mo si Lord. 50,000 ang binigay niyo, may pera kayo 50,000, 20 pesos lang. Amen ba? Kaya sabi po dito, okay, yung mga nasa labas po, pumasok muna kayo dito. Pangatlo, pinakita po dito, pagbibigay na merong sakripisyo. Sacrifice offering po. Amen? Kaya kung makikita po natin, pangatlo, mga kapatid, pinakita po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, pinapakita po sa mga anak ng Diyos na laing JSLM, yung babaeng balo ay nagbigay na merong sa Diyos. Tindi, no? Nalala niyo ba kanyang pagbasa niyo ng 2 Corinthians chapter 8? Ano nangyari sa Macedonia? Yung pelikula ng Netflix, ang ganda, di ba? Naalala niyo ba yung mga newsfeed sa Facebook? Naalala niyo ba? Ang ganda, di ba? O naalala niyo ba yung nangyari kay Tulpo? Ng 2 Corinthians chapter 8. Ano nangyari? Nakatatlong mic na ako ha. Ubus ang mga baterya. Ano oras na ba ako? Ano nangyari?
Amen? Sister Tintin Magante, anong nangyari sa Macedonia? Bahala kay pastor, basta ako, okay lang ako dito. Ang tindi kasi, di ba? Nagbabasa tayo sa kanina madaling araw. Brother Mike, ano nangyari? Sa ulo mo na yun eh. Macedonia, chapter 8. Naghihirap. Okay. Ano, naghihirap sa panganganak? Ano ba yun? Nakaranas ng matinding pagsubok financially. Ang tindi. Kaya Pastor Pablo, excuse na ng Macedonia, sa pagbibigay kasi nga, naghihingi tayo sa Corinto. Sa outreach ng Sukol, kailangan natin sa Sukol. Exempted na pariyan. Matindi ang pagsubok nangyari sa kanila. Pero on the record, sabi dito ng Macedonia Church, hindi lang isa to. Hindi pwede? Sabi doon sa kwento, sa pagbasa ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians, bagamat sila'y nakaranas na matinding mga pagsubok, nawalan sila ng pera para praise, pero sabi doon, mga kapatid, masaya pa rin silang nagbibigay ayon sa kanilang kaya. Tindi, no? Parang babaeng balo ito. Amen? Ayaw nilang pumayag na exempted sila sa pagbibigay. Why? Kasi ang kanilang mindset, kapag ikaw yung nagbigay, amen, alam niya, pagpapalain sila ng Panginoon. Kapag hindi sila magbigay, mananatili silang mahirap, walang pera, walang atik. Walang pera. Hindi, no? Ang babaeng balo, ongoing ang kanyang pagbibigay na may sakripisyo. Sabi dito, ang pagbibigay na may sakripisyo, pagbibigay sa panahon ng crisis. Sino dito nakaranas na nagbigay ka ng panahon ng crisis? Yung talaga kaunti na lang ang pera mo. Amen? Ang pera mo na lamang, 100 na lamang. Nagkataon, nagkaroon pa ng abuluyan. Talagang kukunin mo 100. Ang hirap po nito. Okay, sana kami 200 ka. Amen ba? Yung 100, walang panukli. Nakakaya naman na, Brad, ito abuli ko, sukli ko. May ganun ba? May lumalapit ba sa abuluyan? 100 to bro. 100 ang bibigay ko, pero 100 to, pero 50 lang. Sukli ko ha. Nakakahiya. Kaya gagawin mo, bahala na. Di ba marami mga nagpapatotoo, wala nang, ang huling pera na lang niya pamasahe, ibinigay nila yung pamasahe nila. Anong ginawa nila? Naglakad. Why? Ito po ng pagbibigay na merong sakripisyo sa ating Panginoon. Ang babaeng balo, all in ang pagbibigay. Naalala ko po, sabi nga ng mga Bible scholar, yung pinagawa po yung templo, ayo kay Google, no? Yung ginawa daw ng templo ni King David, alam niyo po yung kanyang binigay, sabi nga sa pag-aaral sa kapanahon ng ekonomiya ngayon, $21 billion ang naibigay ni King David. Imagine, sabi doon sa Bible, yung $21 billion na ibinigay ni David para sa templo, amen, sabi nga, pinagpala siya ng Diyos versus sa 2 kusing. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi sa laki at halaga, ng malaking halaga, kundi sa puso po. Kasi kung ibibigay lang ni David, ay 100,000 lang, pero ay yaman niya. Di ba nakapagbigay ng $21 billion? Amen? Kung siya nakabigay ng $20 billion, baka ang pera niya, $1 trillion. Kung magbibigay lang siya, 100,000 lang. $100 lang. Hindi siya i-bless ni Lord. Kaya sabi dito, makikita natin, para ongoing ang pagbibigay ninyo, kada offering and tithes and offering, tuloy-tuloy yung pagtatize ninyo, yung pagbibigay na merong sakripisyo, pagbibigay sa panahon ng crisis. Tingnan nyo po ang farmers. Nakakita na ba kayong farmers? Amen? Nagkaroon ng tagbagyo, tapos may dala siyang binhi. Sasabihin niya, nakakahinayang namang magtanim dito. Amen? Yung mga taga Bicol, nakausap ko yung mga taga Barlon,
Mga kapatid, yung taga Bicol, ang bagyo dyan, talagang tuloy-tuloy ang bagyo dyan eh. Pero makikita nyo ng mga farmers, hindi niya iniisip, hindi na ako magtatanim, babagyo eh. Hindi. Kapag meron silang binhi, ihahagis nila sa lupa. Kasi nasa isip nila, pag hinagis nila sa lupa yung binhi, meron silang aanihin. Hindi sila nag-iisip, baka magbagyo. Amen? Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 9, hinanantulad tayo sa pagbibigay katulad ng isang farmers. Ang farmers, hindi siya nag-iinayang magtanim ng binhi sa lupa, hinahagis nila yan. Dapat ganun din tayo. Huwag tayo mag-inayang, magbibigay ako sa offering box. Huwag na lang. Parang sayang eh. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9, hinantulad tayo ng Diyos para mga farmers, kahit na nagbagyo, pagkatapos ng bagyo, magtatanim pa rin sila. Why? Kasi ang kaisipan po nila, pag sila nagtanim, meron silang aanihin, mas doble ng pag-aani nila. Amen ba? Pastor Joe, paano ako makakaranas ng pagbibigay na may sakripisyo sa Lord? Alam niyo po, ang kailangan mo lamang ay pagtitiwala. Trusting the Lord. Amen ba? Tayo ba ay nagtitiwala kay Lord? Ulit ko ha. Tayo ba ay nagtitiwala kay Lord? Nagbibigay ka ba ng tithes? Amen. Baka Pastor, nagtitiwala ako kay Lord. Nagbibigay ka ba ng tithes? Opo, Pastor. Kasi hindi pagtitiwala yun. Amen? Madali magsalita mang nagtitiwala ikaw kay Lord, pero kailangan tanong, nagbibigay ka ba ng tithes? Baka hindi. Nagtitiwala ka ba kay Lord? Opo, Pastor. Nagbibigay ka ba ng offering? Tagal. Amen? Kasi kapag nagtitiwala ka kay Lord, mga kapatid, magbibigay ka ng regular offering tithes and offering. Amen ba? Tayo nga mga kapatid, kaya tayo nagbibigay sa ating asawa ng mga regalo kasi nagtitiwala tayo sa kanya. Kaya nga kada sweldo, nagbibigay tayo sa ating asawa, susulit natin ng sweldo. Why? Nagtitiwala tayo sa ating asawa. Amen ba? Andiyan ba kayo? Kaya sabi po dito mga kapatid, magtiwala tayo kay Lord. Sabihin niyo po sa inyong katabi, my ongoing giving. Sabihin mo naman, ulitin niyo nga para makumbisi ng katabi niyo, my ongoing giving. O sabihin naman niyo, di wow. Amen? Malakas na palakpak sa Panginoon. Pag ito po nga mensaheng ito ay nagrema po sa inyo, wala na pong maghihirap na mga lahing GSLN. Yung mga negosyong bubuksan niyo po, sasabog yan. Amen? Sa trabaho ninyo, magkakaroon kayo ng promotion, amen? Kasi sabi ng Bible, ano man ang hawakan mo, ay ibe-bless the Lord. Kaya lang, kailangan magtiwala ka kay Lord na magbigay ka ng tithes and offering. Ako naniniwala, mga worship team, mga giver to. Amen? Kaya lang, miski hindi nyo nakikita ang pupunta dyan yan. Amen ba? Tignan po natin, balikan po natin, in conclusion. By the way, sabi sa Luke chapter 12, dito conclusion, Luke chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang ating buhay ay wala sa kayamanan. Yung kasakiman, sabi nga yung all greedy. All kind of greedy. Sabi nga ng mga Bisaya, sabi ni Melvin, ang greedy kasi may level. Diba? Ang greedy. Sabi ng Bisaya, ang greedy kasi may level eh. Grade 1, grade 2, grade 3. Hanggang 12 na ngayon. Andiyan ba kayo?
Kaya sabi dito, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ay hindi naaayon sa kayamanan, sa dami ng kayamanan. Sabi po dito, yung Malakay 3:8, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sabi ng mga Israelita, hindi! Sabi ng mga lahing Gesel, lalong hindi! Sabi po dito, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa papaanong paraan, sa mga 10 bahagi. Tandaan nyo, take note na, 10 bahagi at mga handog. Hindi nilagay po dito, 10 bahagi o. Hindi ginamit o, nakalagay dito at. Sabi dito, 10 bahagi at mga handog. In Malakay 3:8 hanggang 10 is all about tithes and offering. Hindi ginamit dito kasi nga, if you notice, minsan nagbibigay po tayo ng tithes, walang offering. Eh sabi do para mabuo, tithes and offering. Ito pa ho. Ang tithes ba ay sa inyo? Ang tithes ba ay sa atin? Amen. Tandaan niyo po, sabi ng Bible sa King James Version sa tamang challenge, dalhin ninyo ang inyong mga 10 bahagi sa templo ng Diyos. Hindi dito po sa Good News ginamit ibigay eh. Pero sa translation ng original, dalhin ninyo ang inyong 10 bahagi. Why? Kasi alam natin, tayo po mga Kristiyano, yung 10% hindi talaga sa atin ito. Inibinigay sa atin ng Panginoon ito para tayo po'y makakilos. Yung 10% ibinigay sa atin, pinahiram sa atin ng Panginoon, o ito 10% para sa gano'n makapagnegosyo ka. O ito 10% para sa gano'n ay pagpalain ka, makapag-invest ka. Kaya kapag ito po ay tumubo, halimbawa tumubo ka ng 10,000 na tubo, dapat yung 10% ibabalik mo ulit kay Lord. Take note, ang 10% ay kay Lord talaga to. Nakuha niyo ba? Kaya kapag ikaw ay nagbigay ng 10%, hindi ka pa nagbibigay. Amen ba? Ang kagandahan, maliwanag sa iyo ang 10%, mga kapatid, ang kagandahan sa iba, nagbibigay ng 10% kasi maliwanag, pero ang tanong dito, hindi ka pag nagbibigay kay Lord. Kaya may offering. Amen ba? Kaya hindi po pwede, Pastor, hindi ako nakapagbigay kasi wala naman akong kinite. Amen? Pero may natira kang pera. Oo, may natira kang pera, pero hindi ko naman kita yun. Hindi naman sinuweldo ko yun eh. May offering. Kasi ang offering, doon ka lang magbibigay. Amen ba? Alam niyo po, kagandaan pa sa atin, biblical, may pangalan. Kasi alam po natin, pagdating sa langit, naniniwala ba kayo ang pangalan, pag sa langit may pangalan kayo? O bakit ngayon sa pagbibigay, ayaw nyo lagyan pangalan? Sikreto lang to ha. Eh sabi ng sekreto po, yung abuloy po yun. Amen ba? Kaya kapag kayo po ay nag-tithes, isipin niyo po, hindi pa pala ako nagbibigay. Yung offering, yun yung pagbibigay. Pero binabati ko po, yung open na po sa pagbibigay ng tithes, okay po yun. Pero ngayon narinig niyo po ang tinig ng Panginoon, pag daw ikaw nagbigay ng tithes, hindi ka pa nagbibigay, sinauli mo lang yung 10% na binigay sa iyo ng Panginoon. Kapag nagbigay ka ng offering, kaya nga sabi nga, yung offering, yung paghahandog, hindi ito lakihan ng pera, hindi ito palakihan o paliitan ng pera, nakadepende ito sa puso mo. Amen ba? Kaya every time na pinagpapala ka, may sweldo ka, may kita ka sa mga kapatid on the record, nakakwenta kay Lord yan, uy, Pastor June, kumita. Amen? May 10% dapat to. Eh sa Bible, sa lumang tipa, kapag hindi ka nakapagbigay ng tithes, may tubong 5%.
huwag mo nang bigay ang tubo. Magbigay ka na lang ng 10%. Kaya lahat na nagbibigay sa akin, halimbawa may regalong damit, kinukwento ko yan eh. Kasi lahat dapat ibigay mo yung 10% kasi blessing po yan. Hindi ba kaya? Dapat lahat ng nagbigay siya. Halimbawa, sabakay ka ng jeep, amen, nakasabi mo si brother need heart. Oy, Brad, delivery na kita. Oy, praise the Lord. Magkano ngayon ng maximum, minimum ng na 10 pesos. Imagine, nilibre ka 10 pesos ba? 10 pesos ang pinakaano. Amen? Nilibre ka ni brother need heart ng 10 piso. Magkano ang 10% kay Lord? Piso. Amen? Tayo, ay, nilibre ako. Sana pag uwi ko, libre na naman. Meron mo nilibre ka, tapos nilibre ka papuntang Kalamba, nilibre ka pa ulit, doon tuwa ka, 2 piso lang, ayaw mo ibigay kay Lord. Nandiyan ba kaya? Sabihin mo sa katayo, nakuha mo ba yon? Alam niyo po, kaya ko po sinabi po sa inyo ito. Mga kapatid, pananagutan ko po ito. Pwede naman marinig niyo po ito, pwede niyo po hindi gawin. Amen? Pero kagandahan, nasabi ko po sa inyo to, at least hindi na po guilty itong mensahe ng Panginoon. Hindi aksidente, nabasa po natin itong Marcos. Amen? Meron pa rin ito sa Lucas eh. Pero mas maganda sa Marcos kasi, yung salin dito. Amen ba? Pwede nyo po, mga kapatid, gawin ito, pwedeng hindi. Pero mangungusap sa inyo ang Panginoon. Kasi po, ang gusto ni Lord, magawa po natin yung sinasabi ng Panginoon para sa ganon, kung nasa isip niyo, o nga no, kaya pala ganito ang buhay ko pinansyal. Hindi umusbong. Kaya pala kahit na sword nag-overtime ako, pero wala pa rin. Wala pa rin akong saya, wala kagalakan sa akin. Ito pala ang kulang. Amen ba? Alam niyo po, wala tayong madadala sa langit. Amen ba? Depende na lang kung sa langit ka. Nandiyan ba kayo? Sabi ng Bible, sinilang tayo, hubad, sabi ni Job. Mga kapatid, babalik tayo sa Diyos ng hubad. Kaya sa oras na ito, katulad ng babaeng balo, binigay niya ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya ako natutuwa sa Line GSLN, tayo po, open na po. Siguro itong salita kong ito, reminder po sa atin, no? Alam ko bang open na po tayo. Pinatunayan po natin yan kapag mayroong mga pastor dito, tatanim po tayo. Kapag mayroong pong Pastor's Day, tatanim din po kayo. Siguro isang reminder po ito sa atin, no? Kapag tayo nagbigay, ang binibigyan po natin ay si Lord na may gawa ng langit at lupa. Kapag ikaw nagbigay, partnership ka ni Lord sa iyong buhay. Tayo po tumayo.